Yan. Yung mga dumi na yan. 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 Mga putik na yan dahil sa ulan, alikabok. Yan, nagbi-build up yung mga dumi sa windshield. Isa sa mga hazard kapag nagmamaneho tayo is kapag, syempre, kapag madumi yung windshield natin dahil wala tayong clear na view sa nakikita natin sa harapan kapag nagmamaneho. Kaya dapat lagi nating nililinis ang windshield. That's it. Dapat laging malinis ang windshield natin. Yun. Dapat palagi nating nililinis ang ating mga windshields para safe tayo, di ba? Mahirap na magbaka sakali lalo kung kasama natin yung pamilya natin sa loob ng sasakyan. Narinig niyo yan? Ambulansya. Yan ang sasakyan na iniiwasan kong masakyan. Ayokong sumakay ng ambulansya. Kaya lagi ko pinaprioritize talaga ang safety, lalo sa pagmamaneho. Alam naman natin na syempre kapag nagdadrive na tayo, delikado, kailangan lang talaga mag-ingat at laging handa. Kaya isa sa mga paghahanda natin ginagawa, dapat malinis ang windshield. Naalala ko tuloy dati, nagtrabaho ako sa Jollibee. Ginagawa ko rin to eh. Naglilinis ako ng mga salamin, bintana ng Jollibee. Okay na, malinaw na. Nakikita nyo to? Yung nakakabit na yan. Tignan natin sa loob. Nakikita nyo itong dashcam na to. Yan, ito yung 70Mi A800 SE na 5 buwan ko nang ginagamit at goods na goods talaga yan. Ito ay 4K dashcam. Napakaganda ng dashcam na to. Solid na solid yan. Gustong gusto ko talaga yan. Very safe. Pwede kong balikan yung mga footage ng mga video na mga na-record ko sa biyahe dahil dyan sa dashcam na yan. Napakalinaw. At wala talaga akong reklamo sa dashcam na yan. Pero may susubukan tayo ngayon. Ito yung 70Mi S410 na dashcam din. Pero ito naman parang kinakabit iyan dito sa may rear view mirror ng sasakyan. Susubukan natin to ngayon. Sa pagkakaalam ko, itong dashcam na to, pwede mo siyang bilhin ng ganito. Tapos ikakabit mo siya dyan dito sa cigarette lighter port or USB. Tapos every time na naka-on yung sasakyan mo, magre-record siya. Pero meron ka ring options na pwede mo siyang samahan ng ganito. Ito yung 70Mi hardware kit. Ito namang hardware kit ay kinakabit doon sa may fuse box, so may konting electrical na mangyayari talaga. Ang purpose naman nitong hardware kit ay para meron siyang 24 hours surveillance. So that means yung 24-hour surveillance kapag may tumapik or bumunggo or gumalaw sa sasakyan mo, automatic magre-record siya at makikita mo kung ano yung nangyari. Halimbawa nasa mall ka, tas sa parking lot may sumagi ng sasakyan mo, makikita dyan, magre-record siya automatic kasi meron siyang 24-hour surveillance kapag meron itong 70Mi hardware kit. Kung itong dashcam lang na ikakabit natin dito tapos isasaksak ko lang dyan sa USB or sa cigarette lighter port, kayang-kaya ko nang gawin yun, basic na basic lang naman yun. Pero dahil meron kasi siyang hardware kit, ay medyo mas komplikado ng konti yung pag-i-install. Kaya ipapakabit natin ito ngayon sa mga professional na car electrician. At yun ang gagawin natin. Pero bago tayo pumunta sa car electrician, tignan muna natin yung loob. Hindi ko pa ito nabubuksan eh. Isang mabilis na unboxing lang, naka-plastic pa yan oh. Ayun. Ayun na agad yung dashcam. Ayan siya. Ayan, so ikakabit nga natin dito. Ilalagay natin dito sa rear view mirror. Ayan yung tsura niya, mabigat. Hard plastic na parang metal tong part na to dito. So ayun siya. Parang ganda nito ah. Ito yung camera niya na gagalaw. Kung gusto mong ipaling sa ibang direksyon yung camera, pwede. Hard plastic. Okay, ito yung camera sa likod. May kasamang goma para dun sa pagkinabit natin yung camera dito sa harapan. Ito naman para sa likod. Ito hindi plastic. Hindi plastic to. Parang alloy. Ito naman yung camera na ikakabit natin sa likuran para makita natin yung likuran. Sabay nagre-record dyan. Ito yung sasabi ko kanina, pwedeng wala yung hardware kit pero hindi siya magre-record ng 24-hour surveillance. Pwedeng USB lang. May kasama rin na ganito. Ito yung sinasaksak sa mismong cigarette lighter port tapos USB.
Diyan may sasaksak yung USB para ma-power up yung dashcam. Meron siyang super night vision, so kahit gabi na, malinaw pa rin. Buffered emergency recording, so pag nagkaroon ng bungguan, i-save niya na agad yung recording ng video na yon dun sa naging aksidente para mas madali mong mahanap yung video. Very good na feature yan. So meron siyang 9.35 inches na touchscreen, super capacitor, so nagsisave siya ng energy, napakaganda niyan. 1440p plus 1080p dual channel recording. So yung 1440p sa harapan niyan at yung 1080p sa likod yan. Full screen backup camera view, so kitang-kita mo yung likod kapag umaatras ka, napakaganda. Wi-Fi app control, so pwede mo siyang kontrolin gamit ang yung cellphone. Meron siyang cellphone application. And finally, parking surveillance 24 hours kung gusto mong gamitin yung hardware kit. Tara, pakabit natin. Okay, hahanap lang tayo ng car electrician para maipakabit natin yung hardware kit. Eto, yan. Electrical to. Subukan natin dito. Saan magkakabit kayo ng dashcam na may hardware kit? Tinatawanan niyo, iiwan niyo ata ako eh. Ang ganda. Maganda, di ba? Oo. Oo, maganda siya. Ano man sabi mo sa, sa dashcam, ha? Ang ganda ng upgrade. Ganda upgrade, no? Ang ganda. Maganda siya. Ayan o, ayan yung nakikita namin ngayon, kaya nila nasasabing maganda. Ayan na, nakikabit na yung dashcam natin sa harapan, tsaka sa likod, tsaka yung hardware kit. Ito ang camera. Ito yung, ayan yung camera niya. Pwede rin sa Ito yung camera sa harap. Tapos yung camera sa likod, nandun sa may bandang plate number. Ayan, explore natin ng konti. Anong gusto mo makita? Likod. Oh. Kahit hindi mo gamitin yung mismong rear view mirror mo, ang rear view mirror mo na is yung camera mo sa likod. O ayan yung likod. Okay. So ayan siya. Kahit hindi natin gamitin yung mirror natin, yung mismong camera sa likod, yun na yung rear view mirror natin. Iba pang features. O tingnan natin dito sa system. O, pwede mong i-explore yung video setting. Nandiyan yung video encoding format, video resolution, recording duration, tanggalin mo yung logo or hayaan mo lang dyan, pwede, anti-flicker, extended camera mirroring. Ito naman yung parking security setting. Kung gaano katagal mong gustong nagre-record ng parking security, nandyan siya. Kung 24 hours, hindi naman siya continuous sa 24 hours na nagre-record, pero anytime na magkaroon ng, let's say may gumalaw nung sasakyan mo, i-record niya bigla for 24 hours. Hindi tuloy-tuloy na 24 hours, pero sensitive siya sa loob ng 24 hours. Pwede mo siyang gawing 12 hours lang, or 8 hours lang, 4 hours, or 2 hours lang. Yan, sensitivity, pwede mong taasan, ultra high, pwedeng high, medium, low, ultra low. So, yun yung sensitivity ng kanyang parking security. Itong smart travel ay nandito yung settings kapag gusto mong ilagay yung mga, let's say, yung reverse camera. Oh, tama, may motor sa likod. Kita nyo may may lines, may parang guideline. O, para makikita mo kung yung sa likod mo ay tatama ka na ba or hindi pa. Yan yung line na mag-guide sa'yo. Si Pink pala ay si Pink ay nag-aaral na mag-drive at kukuha na siya ng lisensya, kaya importanteng alam niya tong mga to. At dagdag security din, for safety rin, na meron tayong ganitong klase ng camera para si Pink bilang isang beginner ay hindi mahirapan, mas safe o matulungan. Meron, pag aatras ka, meron kang guideline. So di na ako pwedeng umatras pa dahil may motor na sa likod natin. Ito, sound settings. Kung gusto mong patayin yung tone, etc. Nandyan, touchscreen sa tone, record audio. Yan, nagre-record yung audio niya at the moment. Yung volume ng speaker, nandyan din kung gaano kalakas yung gusto mo. Meron din tayong, ito na, yung pinaka-overall system setting, nandyan na lahat. Wi-Fi, screen standby mode, automatic brightness adjustment. So, nag-a-adjust yung brightness, depende kung madilim o maliwanag na yung paligid. Ito naman yung feature sa harapan niya. O, reverse lang natin yung camera. Gusto mong harap, gusto mong likod, ito yon. Ngayon, di ba, dahil continuous siyang nagre-record, kung gusto mong i-save agad yung video na yon, dahil ba may nangyari dyan sa harapan, aksidente or emergency, i-click mo lang itong parang flag. Yun. Yung flag is recording siya. Continuous recording siya. Ayan, continuous siyang nire-record yung nangyari ngayon. Ayun, so itong nangyari at the moment, naka-flag. Madaling siya, parang naka-highlight siya dun sa mga videos. Mas madali siyang hanapin. Mas madali siyang hanapin. Recording siya, oh. Ayan. So ni-record niya yung nangyari na yon. And actually nagre-record naman yan all throughout, kaso yun naka-highlight. Tapos ito namang camera na to, kung gusto mo mag-take ng picture, yun, selfie. Ito, reverse lang, rear, front,
Ito, dahil nga widescreen ito, dahil rear view mirror, pero ito talaga yung totoong nare-record niya, ganyan kalaki. 16:9, 16:9. Pero pwede mong, Pwede niya zoom in? pwede mong i-zoom in. 1.5, 2 times. Balik natin sa 1. And then, kung nakikita niyo yung guhit na pula, Yun yung nakikita ito yun nakikita natin. Pero pwede mong i-adjust. Pwede may adjust yung camera kung saan niya Kung saan yung nabuview mo. Pero ang nabuview niya is yung buong ito. Pag Okay. Yan yung pag sa nare-record record niya. lang. Yan yung nare-record niya. Okay? Tapos, ganun din sa likod. Tapos, ito naman, brightness. Kung gusto mong Ano yung- adjust sa pababain yung brightness, ayan, medyo madilim. Ayan, maliwanag. Yun yung mic. Ito naman yung stop audio, Pag ayaw. audio recording. Yan, Ayan, continuous recording. Kasi ito, kung gusto mo i-view yung mga recorded video mo, nandiyan lahat ng video. Yan na yung mga na-record natin na video. Ang bilis. Ganun lang siya. Tapos ito yung mga emergency video. Ayan, meron Yung tayong naka-flag. emergency video. Yan yung naka-flag kanina, yung pinindot natin yung flag. Tapos parking surveillance. Time-lapse? Hindi pa tayo nagpa-park. Kaya wala pa tayong parking surveillance video. Time-lapse, kung gusto mong time-lapse, ito yung mga picture. Ayan, nag-picture tayo kanina. Ayan yun. Marami siyang features talaga. Subukan natin. Ano, biyahe tayo? Yeah. Tara, biyahe tayo. Testingin natin tong camera na to. Sakto rin kasi mamasyal kami ngayon. Sunduin lang namin si Scarlett na naglalakwatsa nandun sa bahay ng kuya ko. Nag-swimming sila. Sunduin lang namin tapos magsa-sunset tayo sa paborito naming spot kung saan kami nagpapalubog ng araw. Dahil napakaganda ng lugar na yun. Sasama namin kayo. Para matesting din natin kung ano yung magiging camera footage ng dashcam na to during daytime at during nighttime. So magkakaroon tayo ng mga sample video ng maliwanag pa at mamaya madilim na. Let's go. Daddy, ano nangyari? Ayaw sumama sa atin. Kasama kasi yung mga pinsan niya na kasi nalaki niya. Naglalaro sila. Ayaw sumama. Kaya muna tayo na lang muna pumasyal. Sunduin ko na lang mamaya ulit yun. Tingnan niyo kitang kita yung plate number nung nasa harapan natin. Di ba? Ganyan siya kalinaw. For security reasons, importante kasi nakaka-capture natin ng malinaw yung mga plate number ng mga sasakyan sa paligid natin. Para in case of emergency, may kailangan tayong hanapin na sasakyan or driver, nakikita yung plate number ng malinaw. Magsisiga pa lang sila. Naku yan. Daddy, ano ginagawa mo? Kinonect ko yung app. Ayan, so connected na. Connected na yung app natin sa cellphone, sa camera. Ayan, connect tayo ngayon sa app niya. Naka-connect tayo ngayon doon sa camera. So kung ano yung nakikita niya, yun din yung nakikita natin dito ngayon. Tapos, kung gusto natin i-access yung mga video at mga pictures na naka-record doon sa SD card, pwede nating ma-access yun gamit yung cellphone application. Punta lang tayo sa albums. Makikita natin dyan yung mga recorded videos. For example, check natin yung mga video na nandito. Ayan. Halimbawa ito. So ito yung naka-record na video kanina lang. Ayan siya. Hahanap tayo nung sa biyahe habang umaandar. So, ayan yung isa sa mga video natin kanina habang umaandar tayo. Ayan siya. Front cam yan, rear cam, hanapin natin yung mga ayan. Sa mga extended camera, nandito yung mga video sa likod. Ayun, umaandar tayo. Yun. Kitang-kita natin yung mga na-record na video nung likod ng camera. Linaw! Ang linaw, mami. No? Parang pwede mo na ipang-vlog yung dashcam eh. Dashcam. So, halimbawa, gusto mong i-download yung video na yan, press mo lang yung download. Download mo to, mada-download sa cellphone, pwede mo nang i-upload agad. So, mas madali yung magiging process natin. Halimbawa, kailangan natin gumawa ng police report, mag-report ng nangyari, nakita na sa daan, aksidente, or kung ano man, madali natin mare-record at maida-download yung video natin at maibibigay sa authority. Marami siyang magandang features. Hmm. Maganda rin yung physical appearance niya. Aesthetic din siya. Kasi hindi siya mukhang dashcam talaga kasi mukha lang siyang salamin na nandiyan na may camera. Parang hindi niya nga rin mapapansin. Alis, tingnan niya eh. Kala mo nga ordinaryong ano lang eh, kasi ang ganda na eh. Ayun, so isa sa mga good points ng camera na to ay aesthetic. Ayan ganda ng palubog na araw. No? Makikita natin mas maganda dun sa dulo, mas mabubview natin.
At syempre dahil dashcam review ang ginagawa natin sa video na to, mas magandang makita nyo talaga yung mga actual shots ng dashcam na nire-review natin. Ito yung harapan, ito yung likuran, at makikita nyo na malinaw naman siya talaga. Ayan, zoom in natin yung no parking, basang-basa pa rin. Malinaw yung detalye, hindi masyadong nakakasilaw yung ilaw na nanggagaling sa araw. Nababasa natin yung mga letters na nadadaanan natin sa mga signboard sa gilid-gilid. May mga konting pagyanig kapag nalulubak, which is normal naman sa mga dashcam. Hindi naman kagaya yan ng mga action camera na talagang very stable. At ayan yung NWOW na e-bike, kailangan nabibideo talaga natin yung mga e-bike na yan. Wala namang dahilan kung bakit. Pero for safety reasons, edi NWOW. Malinaw na malinaw, kitang-kita natin na may tumatawid for safety reasons, naka-record dyan. At mapapansin nyo pala, naka-mirror shot yung ating rear view camera dahil nakaset yung camera natin sa likod na naka-mirror kasi siya yung view ko dun sa may salamin sa harapan ko. Dahil nga nakatakip yung rear view mirror ng camera, siya yung ginagamit kong rear view camera. Kaya dapat naka-mirror shot talaga siya. Pero sa settings naman, pwede nyo siyang gawing hindi mirror kung gusto nyo. Nako-customize naman kasi lahat ng settings ng camera na to. Hindi, gusto ko lang ganun. Dancer yan. Nakasi patagtag eh. Purple Ayan. color shades ko ah. Mas maganda yung sunset sa part na to. Mas kita dito yan. Woohoo! Ganda oh. Oh, di ba? Yan ang sunset. Solid. Ganda. Kapag gusto namin makakita ng sunset na hindi namin nakikita sa lugar namin dahil nga puro building na, sa taas yung mga kable ng kuryente, pupunta kami dito sa Tagalog para manood ng sunset. Ayan, umupo lang kami dito. Tingnan nyo kung saan nakaupo si Pink. Yan. Okay ka lang yan, ate? Tingnan yung sunset pero hindi ba nito eh. Oo nga. Yan, pumaparada lang kami dyan. Dyan ko nalalagay si Netoy. Tapos umupo kami dito. At nanonood kami ng napakagandang sunset. Sabay-sabay natin panoorin. Napakaganda. Oh, ang ganda ng view. Ang ganda naman ng view. Ladies and gentlemen, welcome to Tagalog Fishing Village, Valenzuela City. Kung naghahanap ka ng simpleng tambayan na may probinsya vibes kahit nasa city ka lang, isa sa mga hidden gems ng Valenzuela ang Tagalog Fishing Village. Located sa Barangay Tagalog, this ecotourism spot is known for its relaxing riverside view, bamboo cottages, floating kubos at fresh air na perfect pang unwind kasama ang pamilya o friends. Dati itong simpleng fishing community, pero ngayon isa na siya sa mga pinupuntahang nature spots sa North Metro Manila. Pwede ka mag-bike, mag-food trip, mag-picture-picture at syempre mag-enjoy sa peaceful vibe na parang ang layo mo sa ingay ng syudad. Mas maganda rin pumunta during late afternoon para solid yung sunset view. At ang pinakamagandang part, libre lang ang entrance kaya budget friendly talaga siya for quick escapes and chill weekends. Kaya kung gusto mo ng slow mornings, relaxing views, at konting nature break, Tagalog Fishing Village is definitely worth visiting. Ayan, kapag nag-reverse kayo, automatic lalabas yung guide the lines. So safe na safe kasi kitang-kita mo na may linya, may naka-guide sa'yo sa pag-atras. Nakita rin siya dati. Tama. Oh, technically, madilim na talaga. 6:39, madilim na talaga yung langit. Pero observe nyo yung shot. Time check, 6:39. Malinaw pa rin yung video. Oo, Ayun no, wala kapagtaka nga. Mas malinaw yung nakikita ko sa video kaysa sa totoong nakikita ko sa daan. Tama ba? Kasi ang hina ng street light eh. Oh, ayan o, kagaya niyan. Dito tayo sa harapan. Oh, ayan o. Mas maliwanag yung nakikita ko sa video kaysa sa nakikita ko dito sa dinadaanan namin. Tama ba? Oh, ano pa? Maganda siya. Ayan, ito yung ano niya, evening test, night test natin sa kanya. Good! O, ayan yung quality niya. Ayan yung motor. Tingnan niyo yung video ng motor. So, base sa observation, ito honest to ha, walang bias to ha. Lahat kami pare-pareho kami na na-observe. Mas maliwanag yung video kaysa sa totoong nakikita namin sa kalye. Yes? Yes ba? Yes.
Tama. Kasi gabi na, pero dito sa video parang umaga pa. Teka lang. Overtake ulit to. Ayun oh, liwanag oh. Oh. Tingnan natin sa GoPro kasi sa GoPro halos totoo yung nakikita natin na liwanag. Oh, ayan siya. Ah, di ba? Mas malinaw yung ito yung view ng GoPro. Tapos ayun naman yung view ng 70 Mai. Mas madilim sa totoong buhay. Maganda no? Oh, para sa akin, yung night mode niya malinaw, maliwanag, pasado. Ayun, kitang-kita yung jeep dito, mami, oh. Tsaka yung dumaan na nakabike. Ayan. Malinaw pa din siya. Malinaw talaga siya kahit gabi. Actually, mas na-appreciate ko nga siya nung naggabi na. Para sa akin, malinaw siya kahit madilim. No, kagaya nga sinasabi namin kanina na mas madilim pa yung totoong nakikita namin dun sa daan kaysa dun sa nakikita namin sa video. Yung sa video kasi maliwanag. Ayan, sana nagustuhan yung video na to at sana nagustuhan nyo rin ang 70 Mai S410. Ayan, oh, ganda ng model, oh. Oh, yun, oh. Kung nagustuhan nyo ang 70 Mai S410 dashcam set, yung link nandyan yan sa description ng video na to. I-click nyo lang yung link at kung gusto nyo mag-avail, pwede kayo mag-avail sa link na yan. Legit yung link na ilalagay ko dyan. Wow! This is my bet. Ayan, maraming salamat 70 Mai. Napakaganda ng dashcam na to. Maraming salamat. Biyahe pa kami. Pabiyahe ulit. Testingin pa namin ng tuloy-tuloy yan. Mas safe na yung mga biyahe natin lalo. Dahil sa camera na to. Wow! Napakaganda ng sikat ng araw. Kinabukasan na to at umaga na. Bumalik ulit ako dito kay Netoy para i-check itong ating 70 Mai S410. Okay na okay talaga tong dashcam na to. At bago matapos ang video na to, gusto kong i-congratulate ang 70 Mai for celebrating their 10th year anniversary. 10 taon na ang 70 Mai sa industriya. Congratulations 70 Mai! At dahil anniversary ng 70 Mai ngayon, meron silang 10th year anniversary exclusive deals. Meron silang mga freebies, giveaways, lucky draws. Kaya kung umabot ka sa part na to ng video, napakaswerte mo. Punta ka sa page ng 70 Mai, kalampagin mo sila dahil marami silang pinamimigay sa mga panahon na to. Mag-comment ka sa mga post ng 70 Mai, sabihin mo, 70 Mai, happy 10th year anniversary! Napanood ko sa video ni John Engero, ang ganda ng mga dashcam ninyo. Lalong-lalo na yung 70 Mai S410. Yan ang perks ng mga tinatapos yung video. Punta kayo sa page ng 70 Mai, kalampagin nyo sila doon. Comment, i-follow nyo ang 70 Mai sa kanilang mga social media platforms dahil malay nyo isa kayo sa mabigyan ng mga freebies ngayong 10th year anniversary ng 70 Mai. Again, 70 Mai, happy 10th year anniversary! Congratulations! At palagi ninyong tatandaan, drive safe with 70 Mai.